Bakit? Gusto mo nang maluwag? Ayaw mo nang masikip? Kapag sobrang sikip, nasasakal ang ugat. Hi! Hello. Welcome to Green-Minded Garden. Tuloy po kayo. Ano pong may tutulong ko sa inyo? Actually, naghahanap ako ng halaman for my condo eh. Kaso, wala pa akong nakikita. Wow! Ang ganda naman nito! Ikaw nag-aalaga? Opo. Ako po ang nag-aalaga niya. Wow! Alam mo, type ko yung alaga mo. Paano mo inaalagaan ako? Sige lang. Kailangan sa mga ganito, kailangan malinis. Kailangan walang dumi. Wow! Sa sobrang linis, pwede mo sa dilahan. Wow! Malinis! Gusto ko yan! Tapos, Pangalawa, kailangan lagi tinutusok-tusok yung soil para lumuha. tinutusok-tusok mo? Bakit? Gusto mo nang maluwag? Ayaw mo nang masikip? Kapag sobrang sikip, nasasakal ang ugat. Grabe! Parang ramdam na ramdam ko yung bawat tusok. Lalo na nung binanggit mo yung ugat. Kailangan kasi alagang-alaga ang ugat. Kapag malakas ang ugat, malakas ang puno. Oo nga! Ano ba ginagawa mo? Tuwing kailan mo dinidiligan? Depende sa pangangailangan. Minsan isa, minsan dalawa. Minsan 3 times a day. Goodness! Sige nga, ipakita mo sa akin kung paano mo dinidiligan. Sige, ilalabas ko ng post ko. Iya kayo, anong ginagawa nyo? Honey, nagtitay mo lang ako kung paano gumawa ng Hindi na may pagtitemo-temo mo, demonyo ka! Mukha lang paga kasi matambok. Wow naman! Sana all. Tsaka malaki. Para na nga yung ari ng baka eh. Mahal, ano sabi nung doktor dun sa center? Nako, masamang balita. Bawal daw muna akong gumawa ng mga gawain bahay. Bakit daw? Napasma daw yung kamay ko. Kaya ikaw daw muna maglaba, magluto, maghugas ng plato. Eh bakit naman mapapasma ang kamay mo? Eh paano nga? Eh di ba ang tagal tumayo niyan? What? Malay na yung kamay ko bago tumayo eh. Yan ang sinasabi sa iyo eh. Naguhugas ka agad ng kamay pagkatapos eh. Tapos sisisihin mo yung matagal tumayo. Eh dati naman ang matagal tumayo yun. Eh paano nga hindi agad maghuhugas? Eh sa sobrang tagal na kahihimas eh nangangamoy na. Nung baho kaya? Parang yung aso na hindi na nagawa ng 1 linggo ang mamoy eh. Grabe naman. Pwede namang alkohol ang gamitin kaysa maghugas ng kamay. Tapos sasabihin mong nangangamoy, ikaw nga tong kamay at bibig ang ginagamit. Wow naman! Eh mangangamoy talaga yan. Ano kaya kung uminom pa lang ng pampadana para hindi na mangalay yung kamay ko? Eh ba't kasi kamay ang chinikip ng doktor sa'yo? Eh di ba puson mukha mo yung sumasakit? Ay, oo nga pala. What? Niloloko mo yata ako eh. Ang dami mo na agad sinabi, pinulaan mo pa na mabaho. Ayun nga, sabi nga ng doktor, bawal daw muna ako mapagod. Kasi nasusobrahan na daw ako kaya sumasakit yung puson ko. Yun ang sabi? Oo, kaya daw wala daw munang bimbalan sa loob ng 1 buwan. Aba, ang tagal nun ah. Bakit daw? Nagsugat na daw ang loob. Wala naman, pero namamaga na daw eh. What? Ayun, may pagindi nga daw tinigilan, hindi magsusugat nga. Paano pang magsusugat? Eh, di ba sugat naman talaga yan na hindi gumagaling? Tsaka hindi naman paga yan. Mukha lang paga kasi matambok. Wow naman! Sana all. Tsaka malaki. Para na nga yung ari ng baka eh.
Pero yan ang sabi ng doktor eh. Kailangan sundin ko yun. Malay mo at yung labi naman ang magasgas pag hindi ko pa tinigilan. Eh kung ganun, edi maigi. Salamat naman at makakapahinga rin ako ng 1 buwan. Aba, eh nakakapagod na rin naman eh. Masakit na nga ang baywang ko eh, kababayo. Pakiramdam ko nga, magsusugat na rin yung ulo eh. Pulang-pula na eh, akala mo hinog na kamatis eh. Pero hindi ako sanayin sa sinabi ng doktor na yun. Bakit naman? Parang ayaw mo maniwala dun sa sinabi ng doktor. Hindi talaga. 1 buwan? Imposible yun. Kung talagang magsusugat, dapat noon pa. Aba, eh bakit ayaw mong sundin sinabi ng doktor? Eh doktor yon, marunong ka pa doon. Eh, parang ayaw ko nga maniwala. Saan pa naman nakakita na nagsugat dahil lang nasobrahan? Ang lagay ako'y ayaw mo na rin pagpahingahin. Baka naman yan eh, paghugot lumabas na ang bituka. Hindi yan. Ano o baguhan? Hindi, huwag nating araw-arawin. Pwede namang 2 lang muna sa 1 linggo. Bahala ka dyan. Basta ako pahinga muna. Sakit na ang panganyod eh. Sa isang malayong kaharian, naglabas ng kautusan ng hari na nag-aanyaya sa lahat ng kalalakihan sa kanyang nasasakupan upang malaman kung sino sa kanila ang pinakamatapang. Kabilang sa mga tumugon sa tawag ay ang 3 magkaibigan, sina Jose, Wally at Paulo. Sumama sila sa malaking pulutong na mga lalaki na nagtipon sa harap ng hari na nakatayo sa tabi ng isang malawak na pool na puno ng ahas, buwaya at piranha. Sino mang makakatawid sa kabilang dulo ng pool ay makakatanggap ng kahit anong gantimpala. Tahimik ang lahat, walang gustong sumubok. Biglang may isang malakas na splash. Lahat ay napalingon sa isang lalaking nasa tubig na at mabilis na lumalangoy. Desperadong makatawid, pinanood ng lahat ng lalaki habang sinusuong niya ang panganib. Sa huli, humihingal at basang-basa na nakarating siya sa kabilang dulo. Lumapit ang hari at humanga, matapang na lalaki. Sabihin mo, ano ang nais mong gantimpala? Habol ang hininga. Sumagot si Wally, mahal na hari, simple lang po ang aking kahilingan. Gusto ko lang malaman kung sino ang punyetang tumulak sa akin. Master, ang tagal ko nang nagsasanay sa inyo. Pero bakit hanggang ngayon di pa ako gumagaling? Aking estudyante, nakikita mo ba ang mga ibon na lumilipad sa ibabaw ng mga bukirin? Opo, Master. Nakikita mo ba ang mga tubig na dumadaos-dos sa mga ilog? Opo, Master. Nakikita mo ba ang mga ulap na nabubuo sa himpapawid? Opo, Master. Aray! Kaya ka walang natututunan, doon ka laging tumitingin eh. Posisyon! Long, bakit galit ang magnanakaw sa kapwa magnanakaw? Bakit? Dahil magkalaban sila sa eleksyon! Labas ako dyan. Upang gumaan ang iyong pakiramdam, kumuha ka ng papel. Ilista mo ang mga taong nanakit sa'yo. Pagkatapos, tindihan mo hanggang sa ito ay maging apo. Okay. Pero anong gagawin ko sa papel? Kailan lamang ay tinanggalan ang PhilHealth ng pundo mula sa national government? Kung ikaw ay mananalo ngayong eleksyon, ano ang magagawa mo upang maiangat ang kalidad ng kalusugan ng mga Pilipino? Kung ako ay mananalo, gagawa ako ng batas. Gagawin kong bawal ang magkasakit. Hindi mo na kailangan pumunta sa ospital kasi makukulong ka eh. Wala ka pa bang national ID? Hintay ka lang muna dyan. Pinagtatawanan pa ng taga-print yung picture mo. Oh, kamusta yung bihag? Wala namang problema, boss. Tumigil na din sa pagya. Mabuti, ay deliver na natin yan ngayong gabi. Ngayong gabi? Saan? Sa Italy. Matanong ko lang, boss. Sino ba yung nagpadukot sa kanya? Hindi ko kilala eh, pero ang alam ko, pangalan niya ay Massimo.
Ganun ba? Kaya importanteng kumain yung bihag ng mabuti. Gagawin daw yung alipin ng 365 days. Hello, boss. Di ako makakapasok ngayon. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Wala akong makita. Wala kang makita? Nabulag mga mata mo? Hindi. Wala akong makitang dahilan para pumasok ngayon. Bye. Babe, di ba siya yung classmate natin nung high school? Si Balong! Oo, nalulong kasi yan sa bisyo kaya nagkaganyan eh. Kawawa naman. Anong ginagawa niya? Parang iniisip niya na isa siyang ibon. Ano naman yung ginagawa niya ngayon? Iniisip niya na lilipad siya. Ano yung dalawa? Nakawan ka gabi. Baka pinakaram. Baka pinakaram. Ano ba yan? Bumibiri. Ano ka? Pwede bang nagbigahan ko sa aming sa aming barangay hall? Huwag ka tatakbo! Huwag ka tatakbo nakikiusap lang ako sa'yo. Ano yung binulot mo? Ano yung binulot ka? Nagkalaban na! Walang kaya! Magdala ko nga ito! Lumaban rin! Lumaban! Tara! Babe, anong nangyari sa'yo? Nasaksak ako, babe. Tumawag ka ng ambulansya. Oh my God. Lobat ako, babe. Pahiram ng phone mo. Ha? Wala akong load eh. Ano ka ba? Di naman yan kailangan ng load. Akin na phone mo. Nakalimutan ko. Kinuha din nung sumaksak sa akin yung phone ko. Babe, hawak mo oh. Okay na ako, babe. Di naman masakit. Saan mo gustong kumain? Nagugutom ako eh. Sa sunod, magdala ka ng pulbo ha. Bakit pulbo? Pulbuhan mo para mabango. Himud-himurin ko talaga yan. Mare, pwede ako pumunta dyan? Ha? Huwag mo na ngayon. Bakit? Di ba, mahal na araw ngayon? Bawal kumain ng karne? Hindi, kasi... Hindi naman karne yan, tilapia naman yan. Hindi, ang ibig ko sabihin, mahal na araw ngayon, walang pasok sa pare mo. Ganun? Sayang, wala rin akong pasok ngayon eh. Namiss ko tuloy yung ginawa natin nung nakaraang linggo. Wow naman! Masarap ano? Oo, sarap. Tirik ang mata ko eh. Punat naman yung leg ko eh, pati yung mga pako eh. Para akong kinoriente eh. Kaya nga din lumakas ako eh. Lunukin ko ba naman lahat eh? Talaga? Nilunok mo lahat? Oo, ang dami nga eh. Kulang na lang gamit ako ng straw na soft drinks eh. Ganon? E di nabasog ka? Oo naman, lumakas pati. Para akong uminom ng Magic Beans eh. Isang linggo pala tayong hindi magkikita. E di maiipon to. Sa sunod na linggo, punuin ko talaga yung tangke mo. I love you. I love you too. Sana all. Sa sunod, magdala ka ng pulbo ha. Bakit pulbo? Pulbuhan mo para mabango. Himud-himurin ko talaga yan. Talaga? Oo, kahit maitim ang labi niyan eh. Malasa naman. Gusto mo ba? Oo, sino ba namang aayaw? Sa sarap na yun? Di ko makalimut-limutan eh. Wow naman! Nung unang labas, anong pakiramdam mo? Awas-awas ano? Ramdam mo? Oo talap. Talap talaga yun. Sagad ba naman eh. Bulbok nga ang puno eh. Pagbunot, parang nagbukas ng lata ng kondensada eh. Oo nga. Agos naman eh, parang gripo. Kalat sa banigay ano? Oo, sago-sago naman eh. Parang buko salad eh. Kinaghandaan mo talaga ako, no?
Oo. Ngayon nga, marami na uling stock eh. Talaga? Oo, nag-ipon na ako ng marami. Hindi na ito sago-sago. Para na itong malauhog na buko. Ow! Talap. Wala naman tol eh. Ganon pa rin eh. Ganon ah. Ang bango-bango mo. Pakasal na kaya tayo. O kaya magkaanan tayo. Sumagot ka para kunwari. Sige babe, tara magtanan na tayo. Ma'am, nauna na po umalis si sir. Sige, okay lang. Kayo na muna bahala dito ha. Alis na rin ako. Okay po, ingat ma'am. Inday, alis din ako maya-maya ha. Saan ka naman pupunta? Ako na naman maiiwan dito mag-isa. Diyan lang naman ako sa malapit, gala-gala lang. Wala naman tayong gagawin ngayon eh. Ikaw bahala. Sanay ka naman mag-isa dito eh. Sasamahan ka naman ng white lady dyan mamaya. Langya ka, nanakot ka pa. Joke lang. Inday, bumalik si sir. Oh sir, bakit kayo bumalik? Sir. May kasama kang chikas ah. Sino yan sir? Nakahanap ka na yata ng kapalit ko ah. Hindi mo man lang sinabi na papalitan mo na pala ako. Ano ka ba, Inday? Sekretary ko yan. Siya si Laura. Laura si Inday. Inday, si Laura. Ah, akala ko sir papalitan mo na ako eh. Kailangan ko pa naman ng trabaho ngayon kasi magpapasko. Huwag ka mag-alala, Inday. Hindi kita papalitan. Dadagdagan, baka pa. Laura, upo ka muna. Laura, antayin mo lang ako dyan ha. Kukunin ko lang yung papeles doon sa loob. Sige po, sir. Sigurado ka, secretary ka ni sir ha? Baka mamaya pinopormahan ka na ni sir. Bakit naman? May problema ba? Wala naman. Yun naman pala eh. Selos kaya ata eh. O hindi ah. Selos yan, si Inday. Tumigil ka nga dyan, huwag ka makisali sa usapan namin. Ay, kawawang Inday, pinagpalit na ni sir. Tumahimik ka. Ikaw ha? May something pala kayo ni sir ha? Kaya pala ha? Wala. Eh paano ko sabihin ko sa iyo na magbumatil kami mamaya bago umuwi? Huh? Bahala kayo sa buhay niyo, wala akong pakialam. Uy, selos na yan. Uy, tama na yung inyong yan. Ano ba kayong dalawa? Umupo nga kayo pareho. Uy, tama na yan, ba? Anong nangyayari sa dalawang ito? Para kayong mga bata eh. Ayusin nyo yung mga mukha nyo. Yan, ganyan. Sayang ang ganda nyo eh. Kakantahan ko na lang kayong dalawa. I was afraid nang malaman ko na kayo na pala nitong boss ko, nasasaktan ako. Tandaan mo sir, mag-on pa tayo. Inibig kita kahit kurang ka na. Dinagdagan mo ako, sekretary mo pa lang, ya may lakas pa ba? Niloko nyo ko, si ma'am pala. Ano, ayos ba? Ang lamig ng boses ah. Oo nga, sobrang lamig, tumutulo sa tenga eh. Langya kayong dalawa, ako naman ngayon inaaway nyo ah. Hindi, ganda nga ng boses mo eh. Akala ko si Sarah yung kumakanta eh. Iwan ko sa'yo, Inday. Hirap mo kausap. Saan ka na pupunta? Makikisiyar muna ako. Huwag mong isipin yun, Inday. Nag-overthink ka lang. Wala naman akong sinasabi ah. Basta magtiwala ka lang, hindi kayo pagpapalit ni Sir John. Kanino? Doon po sa babaeng na... Oh, ano nangyayari sa inyo? Ba't ganyan ang mga mukha nyo?
Ma'am, bakit po kayo bumalik? Magsi-CR lang ako. Ay ma'am, hindi pa kayo pwede mag-CR. Bakit? Ano kasi ma'am? Barado po. Paanong barado? Eh, kanina lang okay yun ah. Ha? Eh, ano kasi ma'am? Nag-CR po kasi si Totoy. Oo ma'am, nag-CR po ako. Eh, nagbara po kasi sobrang laki po ng tayo niya. Lang niya kayo, Inday. Personalan na yan ah. Diba? Ang laki ng tayo mo. Ayaw lumabog ma'am kasi yung tayo niya nga ba eh. May isang dip ah. Diba? Oo nga ma'am, totoo po yun. Ganun ba? Pambihira ka talaga, Totoy. Lahat na lang sa'yo, malaki. What? Height lang talaga ang maliit sa'yo eh. O sige na. Doon na lang ako si CR sa opisina. Kinabahan ako dun, Inday ah. Oo nga eh. Buti na lang matagal mag-CR yun. Buti ka mo, nalusutan natin. Ang ayaw ko lang, ako naman ang nilaglag mo. Ikaw hindi ko ginawa yun, diyari tayo. Oo nga eh, okay na sana yung sinabi mong nagbara. Eh, dinagdagan mo pa eh. Ginawa mong isang di pa yung tae ko eh. Sorry naman. Tara, wala dun yung hinahanap ko. Hello po. Tawad po na kuya, balik ka na lang sa Pasko. Ay, hindi po. Hindi po ako namamasko. Nananaruling ka. Eh maaga pa, tsaka hindi ka pa kumakanta. Hindi pa ba? Hindi po. Hindi rin po ako nangangaroling. Eh bakit ka nandito? Susunduin ko po si Tisay. Andyan po ba siya? Nandito. Pero bakit mo siya susunduin? Nak, ano po yan ay? May naghahanap sa'yo dito. Sino po yan? Hindi ko kilala to eh, pero kalbo siya. May biyak sa ulo, tapos malaki ang tenga. Mukhang bagong laya lang eh. Grabe description mo na ya. Parang nang pangit naman nung naghanap sa akin na yan ah. Eh anong magagawa ko? Ito yung tsura niya eh. Andiyan na ako, Nay. Anak, hinahanap ka nitong mama. Kaibigan ko po yan, Nay. Kaibigan lang pala ako. Bakit kanya sinusundo? Magagala-gala lang po. Bakit kayo magagala-gala? Kayo lang dalawa? Opo. Yan lang naman po sa gubat. Dyan sa park. Baka kung anong gawin mo dyan sa anak ko ha? Kaibigan ka ba talaga niya? O baka tinatakot mo siya para sumama sa'yo? Ay, hindi po. Nay, mabait po yan. Sigurado ka ha? Mahirap na magtiwala sa panahon ngayon. Napakaganda mo pa naman, anak. Mainit na mainit ka sa mata ng mga buhaya. Hindi, Nay. Mapapagkatiwalaan niyo po yan kahit ganyan ang itsura niyan. Tara. Susuli ko rin po siya mamaya. Nay, alis na kami. Sige, kau bahala. Mukhang may pumalit na sa pwesto mo ah. Kaya nga eh. Paano na ngayon yan? Dati-dati yung langaw sa tae lang dumadapo eh. Ngayon dumadapo na rin sa cake. Yan mo sila. Yan sila masaya eh. Pero mukhang wala kang laban dyan, tol. Mukhang matapang eh. Mukhang hindi papahuli ng buhay yan. Huwag na huwag mong bibiruin yan. Baka bigyan ka ng gripo sa tagiliran yan. Kaya nga eh. Pero gusto ko sanang ipakita sa kanya na hindi siya kawalan sa akin. Eh halatang halata naman na lamang ka dyan, tol. Eh kung na-inlove siya dyan, eh baka yan talaga ang mga tipo niya. Kaya nga eh. Tingnan ko naman ngayon kung hindi siya mainggit sa akin. Bakit? Anong gagawin mo?
Uy, tol, asawa ko yan. Pahiram muna, tol. Iingitin ko lang yan si Tisay. Ano, tol? Mukha bang ingit na? Parang hindi, tol. Parang nakatawa pa eh. Ganon? Tingnan natin ngayon kung makatawa pa yan. Ang bango-bango mo. Wow naman! Ganon? Tol, hinahalikan mo na yata yung asawa ko ah. Basta sumakay ka lang, tol. Kunwari lang naman to. Ano, sa palagay mo, ingit na kaya? Wala naman, tol eh. Ganon pa rin eh. Ganon ha. Ang bango-bango mo. Pakasal na kaya tayo, o kaya magdaanan tayo. Sumagot ka para kunwari. Sige babe, tara magdaanan na tayo. Uy, ano magtanan? Kunwari lang, tol. Iti ka muna, ibaba mo muna yung asawa ko. Relax ka lang, hindi ko pag-iinteresan to. Hindi naman ako pumapatol sa tuyo. What? Iibaba mo nga yan. Parang wala namang epekto yung ginagawa mo eh. Wala ba? Eh kung ganito kaya. Tara, magtanan na tayo. Uy, ano ba yan? Kung lapitan mo na lang kaya siya at kausapin mo. Oo nga, no? Kaso, tol, mukhang tigre makatingin to. Tingin ko, huwag mo nang kausapin. Kung mahal mo pa ang buhay mo, huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. Tsura pa lang ng lalaking to, may kalalagyan ka, tol. Mas maganda siguro maghanap ka na lang ng ibang babae. Marami pa naman dyan yung mga walang sabit. Mas tahimik pa ang buhay mo. 'Di ba? Huh? Sabi dito, mabilis ka raw sa math. Tama po kayo. Mabilis ako sa math. Sige nga, 31 times 17. 47. Ang layo naman ng sagot mo. Pero mabilis. Okay, tanggap ka na. Paano pinaparentahan po ba yung baka? Alin dyan? Yung dilaw o yung puti? Yung dilaw? Oo. Yung puti? Oo. Magkano po? Dilaw o yung puti? Yung dilaw? 600. Puti? 600. Ilan po ang kakasya? Yung dilaw o yung puti? Yung dilaw? 4. Yung puti? 4. Kung tinatanong nyo ba kung dilaw o puti, parehas ang pala yung sagot? Hindi. Kasi yung dilaw sa akin. Yung puti, kanino ba? Sa akin din. Magandang araw, Mr. Magdulis. Ako nga pala po si Doc. Gain sa ano po bang may paglilingkod ko po sa inyo? Ay, glad ako! May tanong ko lang po ba, ano po ba yung kinakain nyo? Talbos na kamote! Talbos sa kamote, hindi naman nakaka-high blood yun eh, gulay yun eh. Baka naman po meron pa po kayong ibang kinakain. Wala na! Yun lang ang kinakain ko! Umaga, tanghali, gabi, snack, midnight snack! Yun lang ang kaya kong bilhin! Hindi ko kaya bumili ng karne! Ang mahal-mahal! May problema ka? Dandahan lang po. Alam ko na po ang gamot dyan. Ayaw! Saglit lang po. Ito mo pala eh! Naan mo ba? Ito po, bumili po kayo ng ulam, wag lang po yung talbos ng kamote. Ano pong pakiramdam nyo ngayon? Ang gana! Makinig na po kayo. Hindi, wala akong nararamdaman. Ay, salamat ha. Ay, oo naman po. Ayan, buti naman po. God bless! Matagal ka nang nililigaw, babae, at hanggang ngayon ay hindi ka pa rin sinasagot. Ano naman? Ang pangit mo eh. Hello? Oh. Bakit? Ha? Eh, yun na lang ko lang bumili sa nakapag.
kape. Oh, ba't natin yun? Ba't nasa pa? Hindi mo sumapa? Pare! Hindi na pa? Ay, hindi, naliliwanag. Ano? Kala ko nakipag-awat natin. Sige na. Hihiram lang sana ako ng 20 pesos sa'yo. Importante lang kasi. 20 pesos? 20 lang. Kawos. Sinira na kasi yung ato. Pagsahod ko, babayaran kita. 20? Oo. O ito, 10 piso lang. 10, 20 hiniram ko eh. Oo, wala akong kundi 10 lang. O di sige, di may utang ka pang G's, ha? Pera ko ito eh. Humihiram ka ng 20, wala akong 20. 10 lang ang pera ko eh. Ayan, 10. Makano ba hiniram ko? 20. O makano ito bibigyan mo? 10. O para maging 20 ito, paano kulang? O di 10. O di kulang ka na 10. Saka mo na lang bayaran. Ako naman hindi nagmamadali. Teka muna. Ako may pera. Ba't ako pa nagkautang? Ikaw lang nangungutang eh. Hindi na naman ang utak na ako na. Makano hiniram ko sa'yo? 20. Makano bibigyan mo sa akin? Ayan, 10. Ang para maging 20 ito, kulang ka ng G's. Babayaran ko yung utang ko sa yung G's. O yung utang mo ngayon G's. Ay, kulang na. Kulang ko sa 20. O yan. O di, manos. Yan. Di wala na may utang. Wala sa manan loob pa. Ito yung hina mo eh. Wow, grabe, ang tigas. Matigas talaga yan, ma'am. Tsaka nararamdaman mo ba yung ugat? Di ba? Ang laki ng ugat. Oo nga, ang laki ng ugat. Sana all malaki ang ugat. Hi, sir. Ano pong flowers ang hanap nyo? Siya ang pipili. Wow, sir, ang bait nyo naman. Ikaw pa ang bibili ng flowers para sa apo nyo. Wow naman! Ang swerte naman ang pagbibigyan mo nun, ma'am. Hindi, asawa ko yan. Asawa nyo pala. Asawa mo, sir? Hindi nga. Bakit, may problema ba? Wala naman po. Ayaw mo yata eh. Hindi naman, sir. Ano pong flowers ang gusto nyo? Ang gusto ko yung flowers na panglagay sa garden. Ang ganda naman ng mga flowers nyo dito. Siyempre naman, ma'am. Alagang-alaga ko yan eh. Hindi lang basta alaga ang ginagawa ko dyan. Sinasamahan ko pa ng pagmamahal. Wow naman! Wow naman, sana all minamahal at inaalagaan. Kaya pala ang gaganda. Ikaw mismo nag-aalaga? Yes, ma'am. Paano mo sila inaalagaan? Unang-una, ma'am, dapat malinis. Yung sa sobrang linis, pwede mo siyang dilaan. What? Dapat din wala siyang damo para walang sabit. At kailangan palagi siyang dinidiligan. Wow, sana all palaging nadidiligan. Ganun pala yun? Oo, ma'am. Kaya kita mo naman, ma'am. Makinis, malinis, at matataba ang katawan. Gaya nito, halika, ma'am. Ito, ma'am. Tingnan mo. Wow, ang laki nga ng puno. Ang taba niya at saka mukhang matigas. Pwede ko bang hawakan? Sige lang, ma'am. Hawakan mo. Huwag mo lang pipisilin. Ops. Teka lang, ano yung papahawakan mo? Ito pong katawan, sir. Katawan ng ano? Katawan nitong halaman, sir. Ibang katawan kasi naiisip ko eh. O sige, hawakan mo. Wow, grabe, ang tigas. Matigas talaga yan, ma'am. Tsaka nararamdaman mo ba yung ugat? Di ba? Ang laki ng ugat. Oo nga, ang laki ng ugat. Sana all malaki ang ugat. Maganda ba pag malaki ang ugat? Siyempre naman, ma'am. Pag malaki ang ugat, mas malakas yung puno at saka yung mismong katawan niya. Wow naman! Wow, gusto ko yun, malakas. Ikaw, ma'am, baka gusto mo ako rin mag-alaga niyan para lagi ko rin nadidiligan. Anong didiligan? Ito pong bibilhin yung halaman, sir. Baka gusto ni ma'am na ako mag-alaga para palagi ko rin nadidiligan. Sigurado kayo, halaman pa yung pinag-uusapan nyo ha? Kasi parang iba yung naiisip ko na gusto mong diligan eh. Hindi naman, sir. Halaman talaga, sir. Paano pag ganito, kuya? Kasi yung lupa niya, parang medyo nanigas na. Parang matagal lang hindi nagagalaw. Madali lang yan, ma'am. Ang ginagawa ko dyan, tinutusok-tusok ko muna. Para lumambot, tapos tsaka ko didiligan ulit. Wow, ganun pala yun. Sana all natutusok, tapos nadidiligan ulit. Oo, ma'am. Ganun yun. At tsaka ako, ma'am, pag ako ang nagdidilig, talagang hindi ko tinitigilan hanggat di umaawas. Punong-puno yan hanggang umagos sa may labi. Anong labi? Bakit pa agusin hanggang sa labi?
Yung ano sir, yung labi ng paso. Ah, ganun ba? Ibang labi kasi yung naiisip ko eh. Kasi parang hindi na halaman yung pinag-uusapan nyo eh. Relax ka lang sir, halaman lang to. Ikaw ma'am, gusto mo ba pag nadidiligan, awas-awas din? Oo naman kuya, gusto ko yung basang-basa ang lupa. Wow naman! Ay ganun ma'am, wow naman. Magaling ka din pala mag-alaga ma'am. Oo naman, pero gusto ko kasi yung ganyang malalaki talaga ang ugat. Meron din kasi akong alaga doon sa bahay, kaya lang. Maiksi lang siya, tsaka parang lantatay na. At tsaka maliliit lang ang ugat nun. Medyo may katandaan na kasi. Hindi katulad ditong sa'yo na malalaki ang ugat. At tsaka labas na labas. Siyempre naman ma'am, ganun talaga yun ma'am. Kapag may katandaan na, lantatay na talaga yun. Tsaka mahina na sumipsip ng sustansya yun ma'am. Kaya maganda, palitan mo na lang yung alaga mo na matanda na. Oo nga eh, parang maganda nga yun ah. Sino matanda? Kalabaw lang ang tumatanda. Hindi sir, yung halaman po sinasabi ni ma'am. Ah, sigurado kayo ha? Ano ma'am, gusto mo ako na mag-alaga ng flowers mo? Pag ako nag-alaga niyan, palaging mamumukadkad yan. At saka humahalimuyak yan tuwing umaga. Talaga kuya, promise mo yan ha? Pag ikaw ang nag-alaga, hindi mo makakalimutan diligan ha? Oo ma'am, promise. Gusto mo, 3 times a day ko pandiligan yan eh. Wow naman! Sigurado yan, maghapon, basang-basa ang lupa niyan. Wow, ganun ang gusto ko kuya. Yung masipag magdilig para hindi natutuyot yung lupa. Teka lang. Parang kanina pa talaga akong duda sa pinag-uusapan nyong yan eh. Parang bulaklak ng misis ko yung gusto mong diligan eh. Tara na, sa iba na lang tayo bumili. Sir, saglit lang. Kung sakali pong makabili kayo dun sa kabila, baka pwedeng ako na po yung kunin yung taga-dilig. Wag na, alam ko naman kung anong gusto mong diligan eh. Ako pang lulukuhin mo ha. Isang hapon, noong 10 taong gulang pa lang si Jepoy, ay sinama siya ng kanyang tatay sa lamay ng isang kaibigan. Hindi niya kilala ang namatay, kaya't nagpaiwan siya sa isang sulok habang ang kanyang tatay ay may kinausap na iba. Habang nagmamasid si Jepoy sa paligid, isang hindi pamilyar na lalaki ang lumapit at tumabi sa kanya. Nagkatinginan sila at nagkangitian. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang lalaki, maging masaya ka habang nabubuhay ka. Mahalin at pahalagahan mo ang mga taong mahalaga sa iyo, dahil mabilis lumipas ang oras. Hinawakan pa nito ang ulo ni Jepoy bago siya nagpaalam at umalis. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang tatay ni Jepoy at lumapit sila sa kabaong para tignan at magpaalam sa namatay. Laking gulat ni Jepoy nang makita na ang namatay sa loob ng kabaong ay ang parehong lalaki na kumausap at humawak sa kanyang ulo kanina. Hindi siya makapagsalita sa sobrang takot. Lumipas ang mga araw, at napansin ng tatay ni Jepoy na may malaking pagbabago sa kanyang ugali. Naging tahimik siya, balisa, at laging nagkukulong sa kanyang kwarto. Hindi niya makalimutan ang mga sinabi ng lalaking iyon, pati na rin ang itsura nito. Makalipas ang ilang taon, naisip ng kanyang tatay na isama siya muli sa sementeryo para dalawin ang libingan ng kanyang yumaong kaibigan. Habang sila ay nag-uusap, naikwento ng tatay ni Jepoy ang tungkol sa buhay ng kanyang yumaong kaibigan. Dito nalaman ni Jepoy ang nakakagulat na katotohanan, ang punyetang kaibigan ng kanyang tatay na namatay, ay may kakambal. Isang matalinong doktor ang naghahanap ng dagdag na kita, kaya nakaisip siya ng isang napakagandang ideya. Sa labas ng kanyang clinic, naglagay siya ng isang karatula, garantisadong paggaling, 100 pesos kung matagumpay, 1,000 pesos kung ako ay sumablay. Isang inhinyero ang nagpasyam subukan ng pahayag ng doktor. Pumunta siya sa doktor at sinabing, "Dok, nawala ang aking panlasa." Ang doktor ay saglit na napangiti at nagutos sa kanyang nurse, "Kunin mo ang gamot mula sa drawer 26. Nang tikman ng inhinyero ang binigay sa kanya ng doktor, napatigil siya, napaniwi, at sinabing, "Doc, gaas to ah. Congrats." Sabi ng doktor, "Bumalik na ang panlasa mo, 100 pesos lang ang bayad." Bagamat inis, nagbayad ang inhinyero at umalis. Kinabukasan,
Bumalik ang inhinyero at sinabing, Dok, nawala ang aking alaala. Kaya mo bang pagalingin? Muling ngumiti ang doktor at inutusan ng nurse na kunin ang gamot mula sa drawer 26. Sandali, sigaw ng inhinyero. Yan din ang binigay mo sa akin kahapon. Congrats, sabi ng doktor. Bumalik na ang alaala mo. 100 pesos lang ang bayad, napilitang magbayad ang inhinyero at galit na umalis. Sa ikatlong araw, bumalik ang inhinyero at sinabing, Dok, nabulag ako. Kaya mo bang pagalingin? Napabuntong hininga ang doktor at malungkot na sinabi, sa kasamaang palad, hindi ko magagamot yan. Heto ang 1,000 pesos mo. Iniabot niya ang 100 pesos. Teka, 100 pesos lang ito. Hindi naman 1,000 pesos, sagot ng inhinyero. Congrats, sabi ng doktor. Bumalik na ang paningin mo. 100 pesos lang ang bayad. Sa isang malayong kaharian, naglabas ng kautusan ng hari na nag-aanyaya sa lahat ng kalalakihan sa kanyang nasasakupan upang malaman kung sino sa kanila ang pinakamatapang. Kabilang sa mga tumugon sa tawag ay ang tatlong magkaibigan, sina Jose, Wally, at Paulo. Sumama sila sa malaking pulutong ng mga lalaki na nagtipon sa harap ng hari na nakatayo sa tabi ng isang... Ayan o, unahan. Parang chocolate na cookies. Hindi ah. Paningin mo lang yun. Ang layo kaya. Mukhang payan eh. Sige na. Tignan natin. Tara. Ayaw mo maniwala? O sige, puntahan mo doon. Tikman mo kung cookies na talaga. Sige na, tikman ko na. O ano pare? Lasang chocolate ba? Ha? May ibang lasa pa. Mabait. Ay nga to. Tama ka. Buti hindi natin naapakan. Sige, rondag ka na. Tika lang, Captain. Pwede ba magtanong muna bago ako lumundag? O bakit? Nagdadalawang isip ka? Kasi, paano kung hindi bumuka itong parachute ko? Anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala. May usapan kami ng supplier ng parachute at hindi bumuka, marirefund natin ang binayad natin. Mahal? Tara na sa kusina. Paghain ako ng hapunan. Sige, tara. Ay, tika lang mahal. May binili pala ako sa iyong panty. Ay, talaga? Galing sa ka-office mate ko, negosyante. May inalok siya sa akin para daw sa mga bisis, kaya kumuha na ako. Binilhan mo na ako? Tingnan mo doon. Sige, mahal. Hintayin mo ako dito, ha? Tingnan ko muna. Sige. Hay? Ano ba yung lalaking to? Bumili niya ng panty? Puro pa itim. Bakit naman ganun, mahal? Bakit isa lang yung kulay? Puro black pa? Yan alam na kaya mahal eh. Bakit pa? Maganda nga yung isang kulay lang. Eh kasi, baka sabihin ng kumpare mo, hindi ako napapalit ng panty. Mga anak, buti at kompleto kayong lahat. Bago ako sumunod sa nanay niyo sa bilang buhay, may importante akong habilin sa inyo, ha? Ano ba yan, Ano po yan, Tay? Tay, huwag ka namang ganyan. Mga anak, kahit anong mangyayari, wag niyo ibenta ang bahay na tinitirhan natin, ha? Si tatay naman, oh. Nag-uulyanin na. Huwag na magupahan tayo sa bahay na yun, tay. Hindi sa atin yun. Kaya nga, wag niyo ibenta kasi yan na yung bahay na. Napakamura, malaki pa, mura na. May bring. Maray? 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 Ang random naman ang iniisip mo. Kumusta na? Ay, ito pala yan. Mind siya. Iniisip ko palagi yung asawa ko. Nakakala mo nung huli niya ang gabi, sabi na matatanda, ipasama na yung mga gamit niya, kasama na yung cellphone,
Oo. Dapat di mo na yan sinasama. Bakit ba? Kasi, nung isang gabi, text sa akin eh. Sabi niya, dito na Mi, sunod na yun. Naku, cheat break na naman. Nag-isang araw, pinababa yung mga pangit. Ate, kuya, yung mga pangit dyan, pwede na pong bumaba. Kasi may cheat friend po sa unahan, no? Tapos kuya, sino ang mag-guide? Pati ko ay bababa? Ay sige, payag na lang ako. Ako na mag-guide. Sa wakas, hindi na ako makapaghintay. Gusto mo na ba ako umalis? Nagbibiro ka ba? Kaya mo ba akong harikan? Kung may pagkakataon. Sasaktan mo ba ako? Hindi Mapagkakatiwalaan ba kita? Oo naman. Ipagpalit mo ba ako sa iba? Of course not. Mahal mo ba ako? Yes. Oh, darling. Darling. Yes? Mahal mo ba ako? Of course not. Ipagpalit mo ba ako sa iba? Oo naman. Mapagkakatiwalaan ba kita? Hindi Sasaktan mo ba ako? Kung may pagkakataon. Kaya mo ba akong halikan? Nagbibiro ka ba? Gusto mo na ba akong umalis? Sa wakas, hindi na ako makapaghintay. Bob? Mauna na ako? Magagabi na rin. Uuwi ka na ba? Maga pa. Ang layo pa ng bahay ko. O sige, pero ihahatid kita ha. Baka may masamang mangyari sa'yo. Sobrang lasing mo pa naman. Okay. Sige. Wait lang. At ililigpit mo na namin tong mga kalat natin. Tara na pa. At nang makabalik kagad ako. Nakita mo ba ang nakita ko? Saan ba? Ayan sa unahan. Parang chocolate na cookies. Hindi Paningin mo lang yun. Ang layo kaya. Mukhang tayan eh. Sige na. Tignan natin. Tara. Ayaw mong maniwala? O sige, puntahan mo doon. Tikman mo kung cookies ba talaga. Sige na. Tikman ko na. O ano pare? Lasang chocolate ba? Ha? May ibang lasa pa. Mabait. Kaya nga to. Tama ka. Buti hindi natin naapakan. Mamang pulis, pwede po bang magtanong? Bakit, Otoy? Saan po ba dito ang daan papuntang ospital? Gusto mo pumunta ang ospital? Opo. Sinong pupuntahan mo doon? May dadalawin ng po akong kaibigan na admit po sa kahapon. Gusto ko sana pumunta doon. Kung gusto mo talagang pumunta sa ospital, hala, tumayo pwede sa gitna. Maya-maya, nasa ospital ka na. Okay po. Maraming salamat. Boy, joke lang. Tara na, ihatid na kita. Dumating ka sa dulo. Kung hindi ka pa natawa, ilid ka! Pero pakilike at subscribe naman mga pare, mga mari sa aking YouTube channel. Salamat ng marami. Aray ko, sumasakit na naman yung ulo ko. Aray, titiisin ko na lang. Nay, masakit po ba yung ulo niyo? Oo, Naki. Sumasakit yung ulo ko. Naku, Nay. Baka walang laman yan. Anong gagawin natin?
Lola Aning! Ay, Dante. Ikaw pala yan. Sakay na! Saan po ba kayo galing? Bakit? Ikaw lang mag-isa. Saan ba yung mga apo nyo? Daling ako airport, sinundo ko yung apo ko. Umuwi. Daling UP. Magahapon na! Pinatin lang ako ng apo ko, tapos dumiretso siya sa bahay ng siyutan niya. Binaba lang ako sa may highway. Kaya naabutan mo ako dito naglalakad. Buti na lang at dadaanan kita dito. Sakay ka na. Pauwi na rin ako. Padarahin na rin ako la. Pwede na rin, malapit na ng bahay ko. Pero masakit na yung mukha ko. Tika, gusto mo ba yung mani? Sa lubong to ng apo ko, galing ibang bansa. Wag na po, salamat po. Hindi naman ako gutom. Sige na, kunin mo na. Hindi ko rin naman ito makatain, matigas. Wala akong ngipin. Sige na nga. Dati, paborito ko yung mani. Masarap niyo ba? Masarap nga lang. May matamis. May maalat. Di ko may paliwanag ang lasa. Imported na. Ang sarap. Kahit mani na lang ang natira. May iba-ibang flavor yan kanina. May chocolate, may vanilla, may strawberry. Yan lang ang sinipsip ko. Sayang naman, walang kakain sa bahay. Kaya sa'yo na lang. Ngayon, alam niyo na kung gaano kahirap magbuntis ang isang babae. Sa umpisa pa lang, dala-dala namin ang anak niyo na 9 buwan. Paglilihi, tapos pag-labor namin. Ang hirap, di ba? Kitang-kita mo naman. Gaano ako naghirap para lang maipanganak ko yung anak natin. Yung kalahating pa ako, nasa hukay na. Tapos kayo, chill-chill lang. Boy, sweetheart, grabe ka naman. Tingnan mo rin naman kami mga lalaki. Mas tawawa kami. Di ba nung ginawa natin yung batang yan? Yung isang ulo namin, nasa hukay. Hirap pa umahon eh.